Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Matugang maray na aga po sa Indo sa po si Junel Cuba sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal. Senate Impeachment Court nakaresibi na kan duang pleading kan House Prosecution. Impeachment Court pwedeng mag-desisyon sa paagikan na simple majority vote. House Prosecution Panel daima na pinagsusugo o required na simbag sa party mismo ni VP Sara Duterte sa rate of sumo na pinag-issue sa saiya na impeachment court. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado national, DNR target na protektaran an maabot sa 160 hektaryas kana seagrass bed duman sa Capiz. Departamento kan Agrikultura liwat na pinagtawanin advice ang publiko na mag-ingat sa pagbakal kan mga ismagol na mga sibuyas. DOH nagalok nin trabaho para man sa mga job seekers. Sa tuya pang pamayukan mga barata sa lado nasyonal, PG liwat na pinagapirit an sa indang commitment sa pagdanay ka na kaligtasan. Mga Pinoy repatriates liwat hali duman sa Middle East nakaresibinin ayuda sa DSWD. Ikaduang batch kan mga OFWs nagikan naman sa Israel posibleng mag-abot na sa Pilipinas. Iyan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang marahay na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kan mga barata sa lado lokal, o lado nasyonal, pinagkumpirmar kan liderato kan Overseas Workers Welfare Administration na posibleng magabot sa Pilipinas ngunya na simana ang ikaduang batch kan mga OFWs na nag-abil ka na repatriation program ka na gobyerno. Ininuliman ka nagpapadagos na tensyon duman sa party kan Middle East, partikular na sa pagultanan kan Iran asinman Israel. Sa payag tinawan doon kan Overseas Workers Welfare Administration na UWA Administrator P. Kaunan na pinagabilog na sa 50 mga OFWs na ikaduang batch kan mga OFWs gikan sa nasambit ng nasyon na nagpahayag ng kagustuhan na magbalik sa parte kan Pilipinas basado sa sinambit ng ahensya. Sa ngunyan pinagalat na lang kana mga ini sa indang mga final flight details maging an sa indang mga kinakaipuan ng mga dokumentos. Basado pa man kikaunan na pigpipreparar naman an sa indang
kan sa indang opisina ani katulong batch kan OFWs na nagsumiti kan aplikasyon para man sa repatriation kasumpay kan bagay na niliwat na tinawan doon kan departamento na preparado ang gobyerno sa pagsasagibo kan pag-ibakwar sa mga Pilipino na nagtatrabaho sa parte mismo kan Middle East para sa saindang kaligtasan. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa BBS-FM, nagpahayag asin na nao nin ayuda ada liderato kan Department of Social Welfare and Development sa 31 nga mga Pinoy repatriates na inot nang uminabot sa Pilipinas kasudmang aldaw kan sudma. Anda mga ini, anda pinagabilog kan mga OFWs nagikan pa sa parte kan nasyon kan Israel, Jordan, Palestine, asin man sa Qatar. Sinda, anda mga trabador na mga Pilipino na apektado ka nagpapadagos na tensyon sa parte mismo kan Middle East. Personal na pinagsabat ni DSWD Undersecretary for Operation Pinky Romaldez anasambit ng bilang kan mga Filipino repatriates and tabang nasa indang naresibi iyuan ka inut-inuti pa lang para sa indang pagbalik digdi sa Pilipinas. Magsasagibo naman liwat nin busising assessment tangani man maaraman ang mga kinakaipuan ng mga kadagdagan ng mga tabang para man sa mga magbalik na mga OFW. Sa iba pang nagbabagang barata sa BBS liwat na ipinagpahayag kan Philippine Coast Guard ang sa indang commitment sa pagdanay kan kaligtasan asin seguridad sa mga kadagatan katubigan na sakop kan Pilipinas. Ini sa paagiman kan matrayumpong pagtatapos kan pinagapod na joint trilateral maritime exercise sa pagultanan kan Japan Coast Guard, US Coast Guard asin man kan Philippine Coast Guard na pinaggibo naman sa Kagoshima, Japan. Partikular na nagpartisipara sa nasambit ng training iyo ang Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa MRRB DAS 9701 na isinagibo kan second trilateral maritime exercise. Ana nasambit ng training na ini obheto mas pang pakusugun ang kooperasyon kan mga kaalyadong mga maritime forces sa Indo-Pacific region. Nagpartisipar ang Pilipinas bunga naman kan direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tampok sa nasambit ng training and communication exercise, search and rescue exercise, firefighting exercise, photo exercise asin man ang pag-training para man sa pag-balyo kan mga tauhan sa pagbabalikan mga tauhan kan Philippine Coast Guard na nakisumaro sa nasambit ng training. Sinabat sinda ni Philippine Coast Guard Deputy Commandant for Administration Rear Admiral Ostilio Arturo Cornelio na iyo ang nagrepresentar kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban. Sa iba pang mga nagbabagang mga barata sa BBS-FM, sa iba pang detalyes kan mga barata, good news para man sa mga job seeker. Nakaresibing niyan ada asin nag-ako ang Department of Health ni mga aplikasyon kan mga naghahanap nin mga trabaho sa bilog na nasyon. Ang sinambit ng ahensya bukas sa mga job seeker para man sa manlayla ng mga opisina asin pasilidad kan nasambit ng departamento. Sa sarong payag tinawan doon ni DOH Secretary Ted Herbusa na obheto kan sinambit ng lakdang na iniya na digdi makadul nin mas magayon na di kalidad nin serbisyo sa parte kan salud sa mga namamanwa ng mga Pilipino. Obheto man kan sinambit ng lakdang na iniya na maiangat ang kalidad kan mga
pamumuhay. Nagtutubod ang sekretaryo na dakulaan ambag kan mga bagong mga empleyado tanganimanda na maipasunod kan hahinsya ada sa indang mga objeto partikular na sa pagserbi nin maray sa publiko para ban sa ibang mga importanteng impormasyon. Tinawan doon kaniya na kinakaipuan lang na bisitahon na sa indang website o social media account tanganing makuan mga impormasyon mapadapit man sa pagkalap nin trabaho kan departamento kan salud. Sa mga nagbabaga pang barata sa BBS liwat na nagapatanid ang liderato kan Department of Agriculture sa publiko. Asin banda dapit sa pagbakal kan mga ismagol na mga sibuyas na pwedeng magbunga nin peligro sa parte mismo kan salud kan mga namamanwaan. Ginibo ka na sambit ng ahensyaan pagirumdum matapos man na magpositibo sa ikuli anda sampul kana illegal na sibuyas na konsaina na kumpiskara sa operasyon kanain siya sa parte mismo kana Paco Public Market, Manila kana nakalisa na simana. Enot nang pinagasugo kan parte kan Departamento kan Agrikultura sa paagiman ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ana pagkumpiska sa nasambit ng produkto ni nuliman kana apwera sa ismagol ini pwedeng pinagbalga kani ang Food Safety Act of 2013. Kasumpay kan bagay na ni sinugo paman kan sinambit ng Departamento ang Bureau of Plant Industry maging anipapang mga unit kan sa indang departamento na bantayan ang mga ismagol na mga sibuyas sa mga merkado sa laog kan na nasyon na urog na duman sa parte kan Metro Manila. Pirit na ipinagpahayag ka na sekretaryo na ang gabus na mga darakulang mga sibuyas na mailing sa parte mismo kanda saod ang illegal na pinaglaog sa parte mismo kan Pilipinas ni nulimang kan temporaryo nindang pinagapapundo ana pag-issue kan import clearance para man sa nasambit ng produkto. Pinagagad kan Departamento kan Agrikultura ang tabang kan PNP para man madakop ang mga nasa likod kan paglaog kan mga ismagol na mga sibuyas sa Pilipinas. Ang lakdang na ini kan sinambit ng ahensya iyan na bunga naman kan direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. na darako po na ang gabus ng mga sangkot sa agri-smuggling para man matawan ng proteksyon ang kita kan mga lokal na mga parauma digdi sa Pilipinas. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabagang barata sa BBE sa plano kanda Departamento kan Environment and Natural Resources na protektara na ang maabot sa 160 hektaryas kan seagrass bed na makukuha duman sa Tukad Rep Pilar Capis basa duman ki DENR Capis Provincial Director Dr. Ernest Piderizo. Importante na ideklara ining protected area para manda digdi mabawasan ang banta sa sarong pinakamahiwas na seagrass bid sa parte kan Pilipinas. Ang seagrass na igwanin local name na Lusay ang may hiwas na sakop an apata na barangay kan Banwaan kan Pilar. Dakula ang parte kani sa lokal na ekonomiya kana sinambit ng lugar partikular na sa parte mismo kan mga parasira. Basado man sa monitoring nagkakaigwanin pagbaba asin man na habitat ang seagrass bid ninuli man kan na polusyon Naobserbaran ini matapos ani sinagibong diving activities bilang parte kanda detailed assessment sa Tukad Reef. Padagos naman na nakikipagtabangan ang DENR sa lokal na gobyerno kana Pilar Capis Provincial Environment and Natural Resources Office, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, asin iba pang mga stakeholder para manda sa prosopistong conservation effort kan sinambit ng ahensya kan gobyerno. Sa iba pang nagbabagang bareta, digdi dai pig required o pinagsugo na magsunod ang House Prosecution Panels
sa kasimbagan kan pinagapod na ad kautilam o kasimbagan na ni Vice President Sara Duterte na pinag-isyong rate of summon sa saiya kan impeachment court. Ini ang pinagpahig ni Senate President asinman impeachment court presiding officer na si Chis Escudero sa parte mismo kan napahayag kani tinawan doon na pagkakataon kan duwang lado na makapag pahayag kan sa indang mga argumento. Sa ibong kaniya, nagkomento man si Escudero na wala tuo na kung saan na ikinasang pagtitiripon kan prosecution kasumpay kan ginigibong impeachment case ni VP Sara. Sabi, mayo daanin na probisyon o dai papangalad asin pinagbabawalan kan Senate Impeachment Court ang prosecution na simbagon sa sarong press conference ang sindang reply na kasimbagan asin ad kautilam o anat parte mismo kan hapot sin kasimbagan ni BP Sara sa issue kan rate of summon sa saya. Dagdag pa kadi, dai naman subuot digdi opisyal na nagpupuon na ana pagkakaiguanin bista laban man ki BP Sara kaya dai pa digdi pinagpapangalad. Siring man dai naman subuot matao kanda Senate Impeachment Court yon kung maghirit ang prosecution na magtalaan kan pinagaapod na pre-trial as in trial date para man sa impeachment case ni Duterte. Sinabi kani na matapos na kaya ang June 30 asin ana autorisasyon kan mga kongresista bilang prosecution. Dagdag kaniya saro pa sa konsiderasyon na dapat subuot na maka simbaga inota ang kamara sa duwang hinahagad da impeachment court. Abo man na panginutan ka na presidente kan Senado kung ano ang mangyayari in kaso da maitao kan kamara ang ikaduang requirements na inuli ka na desisyon na subuot ini kan bilog na Senate Impeachment Court. Sa iba pang detalyes kana mga barata pa sa Ladua National, posibleng desisyon ang Senate Impeachment Court sa pagiman ka na simpleng majority vote kung ibabasura o dai ang impeachment case laban man ki Vice President Sara Duterte. Ini ang pinagapayag ni Senate President asin Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero na ano man ang motion na pinagsampa ang dapat desisyonan sa paagiban kan pinagapod na simple majority votes. Dagdag pa man ni Escudero, posibleng madismiss ang impeachment case laban kay BP Sara basado lang sa isinumiti na kasimbagan kan ad kautilam na kampo ni Duterte. Ipinagpahig kaniya na dai paramanda asin bako paramanda sa saiya ang magkomento sa kasimbagan kan ad kautilam na kung said ikaduwang o laban sa ikaduwang halangkaw na opisyal ka na nasyon ang Vice Presidente. Ini matapos na ipayag ni BP Sara Duterte na siya dapat perito na magsimbaga sa mga aligasyon o kaso na nakapalaman sa verified impeachment complaint matapos na maibalik ni sa laog mismo kan kamara. Mientras nadigdi nagapot man si Escudero kung posibleng ibasura ang kaso kada dai nagaagi sa formal na pagkakaigwan ni na bista iniyo ana pinagasimbag ka na sambit ng senador nagabus iyan na posible. Si isay man ang miyembro kan korte pwede subot na magsampa nin motion tanganing hatulan an may sala kun igwa umayo si Duterte. Ana arong kaning motion da parman sa pagbabasura kan kaso ini ana masairarong paman giraray sa burutuan. Tinawan doon paman ni Escudero na da inawawarana ni na jurisdiction an impeachment court ninhuli man ka na ibinalika sa kamara an impeachment complaint laban man kay Duterte. Malinaw daa sa motion na dai pa pinagdidismiss o pinagtiterminate ang mga reklamo laban man kay BP Sara.
payag pamad ni Escudero na daisinda makakapag-issue kan pinagapod na rate of summons kay Duterte kung mayo sinda ninda magkakadigong jurisdiksyon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado national na resibi na kan Senate Impeachment Court kana sudma June 25 an ipinadara kan House Prosecution Panel na duang pleadings an pinagsumiti ni House Record Management Service Director Billy Oy alagad daipay niya an kasimbagan kan prosecution sa kasimbagan kan ada kautilama o an kasimbagan ni Vice President Sara Duterte sa issue kan pinag-aapod na rate of summon sa saya and duang pleadings and manifestation with re-submission of entry of appearance kan House Prosecution Team asin sarong submission kan sertifikasyon na mayong pinagbalga an parte mismo kan Kongreso sa parte kan saligang batas o an konstitusyon partikular sa 1-year bar rule sa pagsampa kan pinagapod na impeachment case laban kay Sara Duterte. Daipa maidetalye ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. and laman kan mga pleadings ninulit babasahon mo na ini asin napapadaran mo na ning kopya ang mga senator judges. Sa iba pa nga nagbabagang mga barata pakitangunyad sa lado national. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado national, may bago ng trabaho niyan ang dating tagapagtaram kan Departamento kan Edukasyon na si Abogado Michael Pua bilang spokesperson kan defense team ni VP Sara Duterte para man sa impeachment trial kaniya. Si Pua ang nagsiserbi bilang USEC asin SPACS kanda DepEd sa irarum kan liderato kadto ni VP Sara bilang sekretaryo kan departamento. Mismong ang Vice Presidente man ang nagbugta ka Kipua ngunyan bilang tagapagtaram na kung saida ginibo sa sarong pahayag sa mga parte mismo kan miyembros kan media basado sa BC kung may mga kaputada manungod man sa kinakatubang kaning impeachment case asin na mangyari lang na ini ana hiyapot sa naman Kipua si Pua ang kabali sa 16 na mga abogado na nagbibilog kan legal team kanda Vice Presidente si Duterte ana atubang ning impeachment trial duman sa Senado ninuli sa mga reklamong betrayal of public trust, culpable violation the Constitution, graft and corruption, asin iba pang mga akusasyon na idinadaklag laban sa saiya. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang ngunyan sa lado nasyonal. Aminado ngunyan ang Philippine Coast Guard na day magiging madali ang nagigibo na paghahanap sa mga missing na mga sabongero na subuota idinaklag sa parte kan Taal Lake. Sa sarong pahayag ipinagpahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Kayabyab na pwedeng maatubang ang sina mga technical divers sa manlain-lain na mga angat na pagarban na anda Taal Lake egwanin rarom na 170 meters mantang digdi ang pinakahararom kada sa indang paglangoy nasa 100 metros lang basado mismo sa parte kan na PCGG o PCG ana daimalinaw na kalidad na tubig sa lawa ana raot asin digdi sinasabing raot kan panahon ngunyan na bunga kan na pag-uran iyo pa ada saro sa kadipisilan kan sa indang pagrurip kinonsideran ninda ang mga aktibidad kan bulkan kan Taal na maging
paghanap ka na nasambit ng mga bangkay kan mga parabulang haloy na subuot ining nasa irarom kan katubigan asin na posible na mayo na ini sa lugar kung sa ini pinaghulog kung totoo man ang pahayag sa tao kani pinagpahayag kan Philippine Coast Guard na makikipag ulay sinda asin digdi mahagad din tabang sa party kan Philippine Navy para man makatabang sa mas marikas na paghanap sa mga parabulang na kung sain sinasabing 4 na taon nang pinaghahanap kan sa indang mga mahal sa buhay o kapamilya. Sa iba pa nga detalyes ngunyan ka na sa tuya pa nga mga barata pakita ngunyan sa lado nasyonal. Si Vice President Sara Duterte binatikos ang administrasyon asin pinagpipirit na personal na kwarta kani ang pinaggamit sa pagbiyahe kani duman sa party mismo ka na Australia. Anda payag tinawan doon ka na sambit ng Vice Presidente sa pagatubang kani sa mga miyembros ka na media. Uya si Sara Duterte, Vice President kan Pilipinas. O talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately, ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng, this is the state of a nation. So, nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. And so, yes, nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia. Parte kan mga pahayag ni VP Sara Duterte na subuot gastos kana sa iya nga pagbiyahe duman sa parte kan Australia ini ana subuot personal na pirak o kwarta kana Vice Presidente. Sa iba pa nga detalles kan mga bareta, pinagpahayag ni Vice President Sara Duterte na digdi nakulangan sa aksyon na ang gobyerno sa papa-evakuara sa mga Pilipino na naipit sa kariribukan duman sa gera kan Israel asin man kan nasyon kan Iran sa tahaw kan labu-labo ang monitoring asin man nagkakaigwanan ni na repatriation ang gobyerno laban man o sa mga persona na mga OFWs na gustong magbalik sa Pilipinas pero nakukulangan pa ang Vice Presidente na si Sara Duterte. Uyaan na parte kan mga pahayag kan na Vice Presidente dapit sa bagay na yan. Tulit again. Dapat kasi the moment na nag-release na ng missiles or nag-launch na ng missiles ay meron ng plano kung ano ang gagawin para sa mga Pilipino na gustong lumikas. Hindi yung aantayin pa kung kailan sarado na yung borders, nawawala na yung nagka-cancel na ng flights, ang mga airspaces doon sa bansa na malapit sa kaguluhan. So, dapat kasi nagplano, hindi naman surprise yun. Alam naman nating lahat na mangyayari yon kasi nagsabi na silang dalawa na mag-aaway sila. Yung dalawang bansa ba, nagsasabi na sila. Kaya hindi siya sorpresa sa buong mundo. Saka yung pagtaas ng presyo ng krudo, hindi din
hindi din nakakagulat yon sa ganun na pangyayari sa Middle East. Lagi iyan kapag merong sitwasyon doon sa Middle East, laging apekto talaga ang presyo ng krudo. Kaya dapat meron na ring plano doon. Mahirap lang naman pagplanuhan yung mga surprises eh. Yung mga alam na natin na mangyayari, dapat plug and play na lang yun eh. Pag nangyari na, ganito yung gagawin. Parte ka na mga pahayag ni Sara Duterte, ang Vice Presidente ka na Republika ka na Pilipinas, kung sa ina digdi sa iya na naman na binasol ang gobyerno, asin sinasabing kulang ang naging aksyon kan administrasyon sa nangyaring giyera duman sa parte kan Israel asin man nasyon kan Iran. Ang mga barata sa luwas ka nasyon sa kinabanin karawata asin sa lado lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang ngunyada sa detalyes kita na sa tuyang mga barata sa lado lokal. Lalaki naputulan nin bitis matapos man na maligis nin trend. Kasudma sarong 24 anyos na construction na helper and sinasabing irido. Asin matapos na ini ang maligis nin train kan Philippine National Railways o PNR. Mantang ini nagsusuka arani sa release sa His Washington Drive sa Purok 3 bandang alas 5:05 nin pagkaaga kan sudma. Binisto ang biktima na si alias Jan, residentes kan Legazpi City. Sinasabing burat nasambit na nga lalaki kan mangyari ang insidente. Basado sa panginot na investigasyon kan mga autoridad, ang biktima nailing subuot na nagsusuka sa gilid kan release kan train kan daikani Marisa asin na maaraman na papaabot na palanda ang train na pasiring digdi sa siyudad Canaga hali duman sa parte mismo kana siyudad kan Legazpi. Ang train na minamaniyuman kan 35 anyos na train na Marshall asin residentes kan na Pulangi duman sa probinsya kan Albay. Matapos ang insidente, tulos na nagpundo ang train na naputol ang tuong bitis kan biktima na tulos man isinugod sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa parte kan Daraga para man tulos na malapatan nin magkakadigong asistensya medikal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, ang PNR nagtaunanin payag manungod sa lasngag o burat na lalaki na naligis kan tren duman sa siyudad kan Legazpi kasudma. Nagtaunanin pahayag ada Philippine National Railways sa PNR matapos na digdi maligis kanda trininda ang sarong 24 anyos na lalaking burat na nagsusuka sa gilid kan release kan train kanda sudma nin pagkaaga. Digdi nahagop kana papaabuton na train na biyaheng Legazpi Naga, tulos na isinugod kan tauhan kan PNR ana lalaki sa Bicol Regional Hospital asin man Medical Center para mada sa pagkakadigong pagtaunin na ayuda sa parte mismo kana nasambit na nga biktima. Nakipag-ulay naman ana ahensya sa Department of Transportation DOTR para matawanin tabang ang biktima asin ang pamilya kaniya padagos ngunyan ang investigasyon sa nasambit ng insidente. Pinagpagirumdum sa publiko orog na ana mga nakaistar harani mismo sa gilid kan release kan train na maging maingat magdistansya sa release ano man na oras asin isabuhay ang sinasabing safety principle na stop, look and listen para da maputulan nin bitis.
Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, 62 anyos na lolo dako pa sa kasong prostrated homicide. Boyet Paderes sa detalye. Nawaraan pagiging astig kan sa 62 anyos na lulukan inipusasan ka mga polis dyan sa Canday Street sa Barangay Constitution Pequeña Kasunma. Si Guillermo, sinasabing may kaso frustrated homicide kung kaini inisyo ng warrant of arrest ni Judge Daisy Dueno Bilyosa kan RTC Branch 20 na may pisang June 24, 2025 huli sa Baritan ini astig sa sinambitan lugar ang mga personalized kan Police Station 2. Naghagad din backup sa CMFC dagos na pinarisaran ba na nakapalag na lolo. Ang kasong frustrated homicide ni lolo may piyansang 36,000 pesos. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, basta bareta, sigurado. Tay bapang detalyes kan sa tuyong mga barata sa lado lokal, padagos ang paglibot-libot kan PSWDO team kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur para man sa serbisyong kapuarte na sarong programa kan Pamilya Villapuerte na pinapanginutan ni Congressman Elry Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte asinman ni Gobernador Luigi Villapuerte ana grupo kan team kan PSWDO an nagapasiring sa banwaan kan San Jose duman sa Partido Camarines Sur iyan sa kasuguan ni Gobernador Luigi Villapuerte bilang kasimbagan sa kaagadan kan pamilya kan Pialugo. Iyan tangani man na iatuda ang mga assistive devices sa mga beneficiaryo kani. Saro na digdi si Nanay Pilipi Pialago na dakula ang pasasalamat na naresibi kani ang wheelchair na makakatabang subuot sa saiyang pang-aral daw. Orog na nadidipisilan na siya sa paglakaw. Sa pamamayo ni Gobernador Luigi Villapuerte, dagos-dagos ang paglibot-libot asin na pagtaon nin tabang sa mga PWDs na digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, partikular na si mga nangangaipo kada mga wheelchair tangani mana na makatabang sa paghiro-hiro ninda sa aral daw. Tinatawanin importansya ngunyan kada grupo ninda Governor Luigi Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte asinman Congressman Elry Villapuerte and pagtabang sa party mismo kan mga pangangaipo kan mga PWDs digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Orgulyong pinagiras ngunyan kan lokal na gobyerno kan na siyudad kan Naga asin maugmang barata sa party kan pagkakapili kan Naga bilang saro sa mga 50 finalists kan Bloomberg's Data Organization 2025 Mayor Challenge haliman sa party mismo kan 600 na mga siyudades sa 33 na mga nasyones na nagsunad kan nasambit na nga proposal. Ninuli kani makakaresibi ang siyudad kanaga nin grant na $50,000 para madabilugon ang prototype kana sarong early warning system na nagsisimbaga sa presenting angat sa disaster management sa hampang kana mga makukusog na pagbagunas kan uran na posibleng magdulot ni na pagbaha siring kay kan bagyong si Christine o beto kan warning system na ini na makabilog asin na makapagpapusog nin mga bago asin man na mga hoben na mga scientists sa parte kan komunidad na matuwang sa pagtulod ni na mga weather events arog kan na typhoon na Christine makahamanin na response system na kunsahin pinapahiro kan bilog na susyudad sa pagsimbag kan padagos na pagbabagong klima asin na buhayon liwat ang gawi ni na mga bayanihan na mas marikas na pagtaon ni na pagpaabot nin tabang iyan kasumpay man kan mga ginigibong pagpapaasinso
kanda dalagan kan rescue operation sa parte mismo kanda nasambit na nga lokal na gobyerno kan Naga. Iba pa nga detalles kan mga bareta sa lado lokal. Top 30 finalists para sa 10 outstanding purpose sa Bicolano Youth ipinaluwas na kan DSWD Bicol. Arel Banya sa detalye. Formal na ipinaluwas kan Department of Social Welfare and Development digdi sa Bicol ang top 30 finalists para sa 2025 Regional Search for 10 Outstanding 4-Piece Bicolano Youth. 5 digdi ang gikan sa probinsya ng Albay, 2 sa Camarines Norte, digdi sa Camarines Sur, igwang 8. Nakabali si Sheena Banyares, asin Risa Bungkaya o Kanba o Camarines Sur, asin anum na iba pa. Tig-arapat man ang katanduan sa asinan Masbate, mantang igwanin 7 ang hali sa Sorsogon. Ang mga napiling 30 aplikante nag-agi ni sa hararom na pagsirni o kaya screening. Asin ang makakapasar o makaabot sa huring tabdang, iyo ang maranaban-laban sa pinal na pagpili nagigibuon sa maabot na bulan ng Agosto 2025. Pinapagyamduman ang sinambitang mga kabali na hilingon ang sa mga email para sa nakatalaan na interview asin masunod na lakdang o proseso hasta sa makapili kung sa irisay ang makakalaog sa top 10 sa 2025 Regional Search for 10 Outstanding 4-Piece Bicolano Youth. Para sa Dagdag ng Bareta, sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, dinakop kan mga autoridad ang sarong Chinese National bandang alas 10:55 ni na aga ka na sudma duman sa Dait Camarines Norte ninuliman ka na paggamit nin mga peking identification kani natunton anasambit ng Chinese National sa iyang establishmento duman sa Barangay 5 kanasambit na nga banwaan sa tabang kan mga tawhan kan Bureau of Immigration asin man da Presidential Anti-Organized Crime Commission katuwang ana iba pang mga ahensya ka na gobyerno sa nasambit ng pagkakaigwa kada pagkakadakop kana sarunga negosyante dumanda sa parte mismo kada probinsya kana Camarines Norte basado sa investigasyon enot na naglaoga sa Pilipinas ang Chinese National kan Hunyo 1, 2007 gamit ang sarunga tourist visa asin na binago kani an sa iyang immigration na status sa working visa kanda 2010 asin natawanin na special resident retiree visa kana 2013 alagad kana 2017 sinasabi na subuot ini matrayumpo kaninga na ipairehistro ana sarong pick na pagkakabistuan o pangaran sa sarunga Pilipino ginamit kaniya tangani man na makakuanin man lain-lain ng mga government issues sa ID kabali ang mga dokumento gikan man sa parte kan Bureau of Internal Revenue BIR PhilHealth maging lisensya sa pagsasadiri kaniya asin na ana mismo nga badil na nakapot-kapot kaniya na palisensyan man asin na piki na pangaran na pinagamit nagluwas buot sa investigasyon na may sadiri kan na duwang department store ang sinambit ng Chinese National na makukuha sa parte kan Dait Camarines Norte alagad na pagaraman na ang pariyong establishmento ang nakarehistro sa manlaylay ng mga pangaran na pariyong mga Pilipino matapos na magtao asin na sumbong parte mismo ka na nasambit na nga mga impormasyon digdi dinakop ang nasambit na nga suspetsado asin basahan kan sa iyang mga karapatan dinara ini sa parte mismo kan sarong
ospital tangani man ipa-check up ana sa iyang lawas sa presente pasiring na sa party mismo kada BI as in Joint Law Enforcement Agency tanganing ini ikustodiya mantang digdi sinasabi na nagahanap subuot nin abogado ngunyan ana sambit ng incheck o Chinese national na nagagibunin mga piking mga dokumento tangani na digdi makapatindog nin negosyo asin man digdi makaistara sa parte kada Bicol partikular na sa probinsya nin Camarines Norte. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Departamento kan Agrikultura nangapudan na magtanom nin root crops na madali daang anihon. Boss Oka Isminda sa detalye. Nagagyat kan Department of Agriculture an mga namamanuaan sa Bicol Region na magtanom nin root crops sa ngunya na panahon ning huli sa inisupot an madaling anihon. Ang partikular an mga residente sa mga lugar na igwanin na mga bakanting lote na pwede supot na tanuman nin mga root crops asin na iba pang mga madaling anihon na mga gugulayon initamang nga ni supot na makatabang sa pagtios asin na makadagdag sa supply nin pagkakan sa mga namamanuaan. Ang root crop sa bulan lang supot na pinagbibilang inimadali ng gusihon asin pwedeng maipabakal o kaya konsumuhon. Ang pagtanom nin root crops ani pinag-a-advise ka Department of Agriculture tanganing mabawasan ang kapagatiusan kan mga namamanuaan. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga barata. Ngunya na bareta na kita sa luwas kan nasyon. Sa tuyang barata ngunya sa luwas ka nasyon na maabot sa 11 katao ana nagadaan sa nangyaring mass shooting duman sa parte mismo kan Mexico kabali sa mga menor de edad na binabuyan nin buhay. Kadaklan ana irido asin na incidenting ini nangyari duman sa parte kan Irapuato City sa Mexico. Pinagkukonsidera kausa kan mga autoridad na iriwal kan duwanggang kaya nangyari subot ang pambabadil. Pinagsugo naman ni Mexican President Claudia Sheinbaum ada busising investigasyon sa nangyaring krimen. Sa tuyang barata ngunyada sa kinabanda ni Karawat nako ang unyan kana TNT tropang 5J an inot na kapangganaan sa semifinals kana 49 Philippine Cup laban man sa Rain on Shine na digdi nagkaigwanin score na 98-91. Tinawan doon ni TNT head coach Chata Reyes na naging matindi ang depinsang ipinagpaiding ninda kaya digdi dinaog ang Rain or Shine sa kawat ginibo naman sa Mall of Asia sa siyudad kanda Pasay. Nagbida sa kapangganahan na kan TNT si RR Pugoy na naka-score nin 28 puntos asin 4 na assist mantang igwanin 16 na puntos 10 rebounds si GP Erama. Nasayang man ang nagibong 14 puntos ni Andrea Karakut para man sa Rain or Shine ninulit na dinaog sinda asin digdi nagkaigwa ninda score na 98-91 pabor o gana ang tropang TNT. Iyan mga tugang angkat tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Mga tugang ako po ang sendong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugudan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado.
PBS. Basta Bareta, sigurado. Mga tugang marahay na aga ako si Jonel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado lokal, PNP sa Banwaan kan na kanaman kamaredisura pinagkumpirmar na igwa talaga ninda pasugalan ana peryahanda dyan sa parte kan na kanaman kamaredisur. PNP dyan sa Banwaan kan Magaraw Kamaradisura kinumpirmar man na igwa talaga ninda sugalan an peryahan dyan sa Banwaan kan Magaraw Kamaradisur. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Sa barata sa lado lokal, kumpirmar ngunyan kan liderato kan na Philippine National Police digdi sa laog kan na Bicol na dagos ana sa indang pagpapasunod kan training sa pagresponde kan mga pulis sa kasuguan na 3 sagud ng 5 minutos sa mga nangyayaring mga krimen sa Bicol. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal, pinayag kan Southern Luzon Senate National Director Charlie Chua na magiging maray ang Project Watts digdi sa Kabikulan. Mga grupo kan manlain-lain na mga ahensya kan gobyerno nagkatiripon kung paano ninda tatawan na atensyon ang mga nangyayaring sunod-sunod na mga aksidente sa tinampo sa Kabikulan. DOH Bicol Regional Director nagpaluwas ni napahayag kana mga programa asin suporta na pinagatatao kana sa indang opisina. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ana mga detalyes at yan po pagkatapos nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Tugang liwata, marahay na aga. Ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes na kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, pinagkapahid ni Police Brigadier General Andrew P. Dizon, ang Regional Director kana PNP sa Kabikulan na digdi padagos-dagos sa indang pinaghigibong serye nin simulation na exercise sa parte kan na komunikasyon na exercise bilang iyan kasimbagan sa pagpapasunod kan na 5 minutes response time strategy deployment plan bunga naman sa kasuguan kan bagong liderato kan Philippine National Police tinawandoon ka na sambit ng opisyal na iniya ginigibo sa kada hipatura kan pulisya sa Bicol tanganing sigurado na sana na digdi makakapagresponde ang mga kapopulisan sa laog nin 5 minuto sa apod kan mga insidente na nangyayari sa kapalibutan o sa area of responsibility kana sa inda mismo nga hipatura. Uyan pahayag ni R.D. Dizon.
At we are already conducting sustained and constant simulation exercises at kasabay nga noon sir eventually yung ibang mga municipal police stations natin. So PRO5 is in compliance na doon sa programa ng ating GPNP. Kailangan namin yung tulong nyo, yung ating mga kaibigan sa media. Number one kayo po sir, ang katulong namin na mag-disseminate ng information at ma-inform ang ating pangapubliko sa 911 na ito na kung saan available na po yan dito sa atin at they can dial and they can use it even their cellphone na has no load po sir. Parte ka na mga pahayag ni Police Brigadier General Dison Regional Director kan Philippine National Police o PNP sa parte mismo kan Bicol. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitang unyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, walong mga barangay sa parte mismo kanda Banuan kano Campo Camarines Sur anda maidideklara ng drug-free ngunya na bulan iyan sa presentiya sigun man kay Police Master Sergeant Raymond Joya en Paanyo iniya subuot bunga naman niya kana paglapigot asinhigot na kampanya kana kapupulisan dyan sa parte mismo kana Banuan kana Ocampo Camarines Sur sa liderato man ni Police Major Bernardo Isa Piñero kada sinambit ng Banuan iyada na isumiter naman ninda sa parte kana Regional Drug Boards para manda sa nasambit ng pagbabalidate kana mga nasabing barangay uyaan na parte kana mga pahayag na iyan ni Paanyo. Okay, sa primero po, regarding dito sa drugs, ano po, aramtaman ng ang vision na niyo or ang bulong na niyo ipinagbabawal sa to dahil dahil pinagbabawal dahil iniyo nakakaraod po sa satuyang buhay ang tatamaan kaniyo ang satuyang isip na alang ang utak sabi nga ni kang mga doktor. So ang resulta kayan bakong magayon sa satuyang health and nagiging kausa iniyo na makagibo kita ng maraot dahil may sa matinong pag-iisip. Partiyan ka na mga pahayag ka na sambit ng tagapagtaram ka na Philippine National Police dumanda sa Banuan ka na Ocampo Camarines Sur manungod manda sa kampanya sa illegal drugs kung sa ina sinabi kaniya na igwana ni na 8 mga barangay sa sinambit ng Banuan ana nakatalaan na subuot na digdi mapaisararom sa drug cleared barangay duman sa parte mismo kaanda Banuan kan Ocampo Camarines Sur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 barangay po dito sa munisipyo pang Ocampo na inasahan po na madadrag cleared po ngunyan na bulan na iniya. Pwede sa pagkita ang mga barangay? Okay po, ang mga barangay po na iniyo ang may barangay Mayugob, Del Rosario, Cagmanaba, Poblacion East, San Jose Oras, San Francisco, La Provincia Nuevo, iyon lang po yan. Wala yan po. Parte ka na mga pahayag ka na sambit ng opisyal. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pakitang unyanda sa lado lokal. Ipinapahayag ni Congressman El Revillafuerte na nakipagkoordinar siya sa Camarines Sur Philippine Coast Guard inot para man pasalamatan ang bilog na Philippine Coast Guard sa gabos na tabang kaniya sa nakalisa na bagyo na si Christine sa Search and Rescue and Relief Operation. Ikadua, inagad liwat kaniya ang tabang paraman sa preparasyon sa maabot na panahon nin tag-uran digdi sa laog ka na probinsya ni Camarines Sur. Ikatulo, iyo an reaffirm kana commitment asin suporta kan Philippine Coast Guard nagdonate ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa irarom
ni dating Gobernador Congressman Migs Villapuerte nindaga para man sa Provincial Office kan Coast Guard asin man si Governor Luigi Villapuerte man ang pinagagamit ang existing old building sa Kapitolyo Provincial para man makalipat na sinda. Sharing man si Gobernador Elry Villapuerte nagtauman ni natabang para man ma-rehabilitate tulos ang nasambit ng building na piga-uokupar kan Philippine Coast Guard sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur. Asin na iyan tangani man nadigdi tulos man na makatabang ninda kun kinakaipuan sa paagiban kan girigibong mga rescue operation. Urog na ngunyan nayaon na naman ang banta kan panahonin na tag-uran asin na mga pagralaugan kan mga bagyo digdi sa Bicol kabali na ang probinsya kan Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal, ngunya na panahon na dipisil ang pagkakamati kan mga kailangan kan mga namamanuan urog na sa paghanap nin isusustener sa mga problema ninda pinansyal apera sa pagadita sa mga kamugtakan yaon man ang pagkakaigwa ni na problema kaniya sa parte mismo kan mga babayadan sa hospital. Kaya sarong orgulyo para man kay Gobernador Luigi Villapuerte, Congressman Elry Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte asin man kan Bicol Saro Party List na mapalakop asin mas pang mapaiwas ang serbisyo asin tabang kan Kapuarte Medical Program sa bilog na probinsya kan Camarines Sur. Ribo-ribo na ang benepisyaran asin ribo-ribo pa man giraray ana tatawanin na tabang lauma na mas pang papaiwason asin day mapapagal ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa pagtaunin ayuda orog na sa mga problema sa parte mismo kan salud kan mga namamanwaan katabang ang pamilya Villapuerte. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, government employee dakop sa kasong acts of lasciviousness. Boyet Paderes sa detalye. Dinakop ka nakadikal daw ka mga pulis ansarong amoritis na government employee uli sa kasong act of lasciviousness. Ang suspect na may alias na Sani 43 anyos, residente kan sitio sa Lunggigi diyan sa Barangay Kararayan. Base sa report, ang warrant of arrest in-issue ni Judge Daisy Donadelio kan RTC Branch 25th Judicial Region. Ini may pitsang June 24, 2025. Kanan warrant mapa sa kamot kan mga polis na bad trip sa mga Amorites. Ang suspect na daling hinanap. Ang suspect na kan matuwakan tulos na ining pinusasan. Ini pwedeng makalawa sa kasil kung makakataon ng piyansang 108,000 pesos. Dahil man sinabi kung sa sinakan gobyerno, ini nagkatrabaho. Mientras tanto, uyapan sa rong malibog na pinusasan ng mga polis. Kasunma, si Mark Anthony, 39 anyos na sarong construction worker, na taga diyan sa Metroville Barangay Sabang pinusasan man kan mga autoridad alas 7 o alas 9 imediately pagkaaga. Bit kan mga pulis ang warrant and issue ni Judge Agaton Parro kan RTC 5th Judicial Region. Ini para man sa kasong sexual assault. May petsa ining January 24, 2025. Sa ngunyan, ang duwang murmanyakon magkaibahan sa loob kan karsel kasi nag-uulay-ulay kan sa ilang mga mandatang eksperyensya. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, marikas ang naging kasimbagan kan opisina kan DPWH Camarines Sur First Engineering District Office sa Marhay. Asin na una mapakaraya, asin na iyanan mga raraot na parte kan na tinampo duman sa lugar kan na Rolando Andaya Highway. Sa ipinaabot na impormasyon na pagaramanda kaya digdi sinugo asin ipinapaabot ni Congressman
Horibata asin man ni Gobernador Luigi Villapuerte sa parte mismo kan na First District Engineering Department kan DPWH an raot na porsyon kan tinampo sa may KM 330 sa Kulakling Lupig, Camarines Sur. Kaya digdi ang opisina kan DPWH District Engineer Ramon Anselmo Calagos tulos na nagapadara kana nasambit na nga mga tawan tanganing maiwasan ang numanik klase ni na aksidente. Ini pagkatapos man na digdi maipaabot kan opisina ni Congressman Horibata asin man ni Governor Luigi Villapuerte ang nasambit ng tinampo. Ana parte kaya kan na tinampo may tulong ararom na labot asin digdi apwera kaniya may mga matatarom asin mga matatagas na mga asfalto na peligroso para man sa gabus na mga nagaaging mga biyahero, partikular na ang mga motorista o mga nakamotor. Kasod mismong marikas ang naging aksyon kan opisina kan District Engineer na si Calagos asin ngunyan ligtas na asin maagian na kan mga motorista ang nasambit ng lugar. Alagad kinakaipuan pa man na mag-ingat ang maagi na mga motorista sa nasambit ng lugar nin huli man kan digdi igwapa nin mga baybay na nasa ibabaw kan sinambit ng asfalto kan na tinampo. Ini temporaryo lang mo na solusyon na mantang nagaalat pa kan pundo para man sa permanenteng pagpapakaray kan nasambit ng tinampo. Iyan sigun pa man sa opisina kan DPWH First Engineering District kan Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, BGMP Bicol top 5 sa katatapos pa sa ng Star Olympics 2025. Daryl Banya sa detalye. Ipinahiling ka na Bureau of Jail Management and Penology Bicol, Special Tactics and Response Team, ang sa ilang tibay, disiplina at determinasyon, matapos nindang makawikaw ang ikalimang pwesto sa katatapos pa sa ng Star Olympics na ginibo sa Philippine National Police Academy, duman sa silang Cavite ka nagtalikod na Martes, Hunyo 24, 2025, gikan sa 14 mga riyon na nagpatiribayan. Matriyumpong nakamtan o naikamada kan Region 5 ang sa indang team sa ikalimang pwesto o kaya top 5 na sarang patunay kan sa indang kabatiran ang sindikasyon bilang mga Star Oragon Reformers. Sigon sa BJMP, sa paagisubot kan sinabit ng Star Olympics, masurog pang pinakusog ang kakayahan, paurugon ang pisikal at mental na kahandaan kan mga partisipante na gibuhon ang sa mga trabaho o obligasyon sa larig na maasigurar ang seguridad sa laog kan mga kulungan sa entirong Kabikulan. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS, Basta Bareta, Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, inako ngunyan kan PNP kan banwaan kan kanaman Camarines Sur and pagkakaigwa nind perya sa barangay kan Baras kanaman. Inako man kan Chief of Police na igwa talaga nin sugal na pula puti dyan sa nasambit ng perya na dakul ang mga nagtataya pati naman mga estudyante nagtataya man. Kinaulay na daa kan Chief of Police kan kanaman Police Captain Bernie Ondisimo ana operator kan perya na daipwede ana mga estudyante asin minor sa sugal nin hulita ini ipinagbabawal. Nag-uyo naman daan operator kan perya na susunodon ang mga patanid kan pulisya na digdi bawal ang sugal. Ana parte mismo kan ginagalyeta kan operator kana perya na nagpapasugal nin pula puti iyo ang permit na pinag-issue kan lokal na gobyerno kan kanaman Camarines Sur. Alagad sa nasambit ng pag-issue kan permit digdi daiman tinutugutan ang pagkakaigwanin sugal kan mga pula puti asin iba pang klase nin sugal na kung sa indigdi nagtataya
ni na kwarta asin nang gaganamanda ni na kwarta uya si Police Captain Bernie Ondisimo kaanda Kanamanda Municipal Police Station. So, bali po, igano sa po itong mga requirements. Una nga po, igawan po akong kapot na permit hali sa LGU. So, may naitaw man po sa kuya operator. Siri man po diban sa issue na may aki, mga nagkakawad diban na actually kang natauli ko na ang operator ka iyan kang last Sunday. Nasabi ko, kung may maglawing yung mga minor de edad, sabi ko, restricted po sa DAB. So, kamo na lang po magbanday kasi hindi iman dyan nababansayan sa kabus na oras ng PNP sa ipapakita ng mga tigkakandak ng mga ibang trabaho. Tapos ito man pong sa estudyante, nagkataon lang po ito na siguro na na konsistiman sa na magtayang naman sa kawatan. Kaya iba pong nahiling naman. Pero nakauli ko na po, nagsibit naman. Parte ka na mga pahayag ni Police Captain Bernie Ondisimo ang Chief of Police ka na Banwaan ka na Kanaman. Si COP nagsasabi kinaulay itong nasambit ng operator na ngaya restricted ang minor pero diin naman sinabi na bawal ang sugal. Kaya nagpapasugal duman sa peryahan. Iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal tulong barangay sa siyudad Canaga benepisyaryo kan Project Lawa kan DSWD. Boss Oka Isminda sa detalye. Inauguraran anas project kana DSWD di sa siyudad ni Naga na konsent tulong barangay ana benepisyado kay ni ana DSWD Region 5 Field Office sa Bicol Region an pinag-turn over na sinakaikuan ning outtaking ceremony sa mga barangay kana Barangay Balata sa Carolina Panikuwason gapos sa siyudad kan Naga. Kabali digdi sa nasambitan na programa ang LGU Naga City sa nasambitan ng pagkayugwan na turnover ka nasambitan ng proyekto. Inita nga ni subot na makatabang sa mga TO sa beneficiary asin magkaigwanin livelihood asin na magkaigwanin na bayanihan na sa pagikan na programang Bayanihan Spirit na asin na ini na makakatabang sa pagpatalubo ka na mga iribanan na sa barangay asin na duman magkakigwaman nin poda for work o kasa training asin na kasa for work na itatao sa mga benepisyaryo sa sambitan ng tulong barangay. Ana mga ini, ang kabali naman sa ikadawang batch igdi sa siyudad ni Naga na pinagtanan kansiring na proyekto tangani subot na makaigwanin na mamantiner ana po the sufficiency igdi sa siyudad ni Naga sa mga benepisyarong nabanggita mismo nga nasambitan na programa ipinagatutulod ni DSWD Secretary Rick Sagatchalian na pahiwasan na sambitan ng proyekto ng huli sa naging matrayumpo na programang nasambita. Nasambitan ng pagkakaigwakan na programa kan sugma ini makakatabang sa mga residente kan tulong barangay. Matatandaan inot ng nagkaigwanin inaugurasyon sa tuluman na barangay kan nakaaging bulan. Dagdag na bareta sa lado lokal Oscar Ismenda. Basta bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Bapang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, pig ako kan Chief of Police kan Kanaman Camarines Sur na igwa talaga daanin pula puti sa laog kan peryahan dyan sa Banwaan kan Kanaman Camarines Sur. Alagad kan nakalihis na banggi kinaulay niya na daa an operator kan na peryahan da asin da sinabihan na untukon an operasyon kanda sugal nagpromisa da an nasambit na nga operator kana nasabing nga peryahan na napupundohon na an pasugalan sa laog kan peryaan.
Pinagkaulay naman ni Captain Ondisimo ang barangay kapitan kan Barasa sa kanaman asin digdi pinag-istorya pa ang sarong lalaki na digdi pinadarahanin kwarta kan sa iyang agom para ibakal gamit sa eskwela kan mga aki pero digdi nadaog sa pagtaya sa sugal sa peryahan kan Pula Puti dyan sa Banwaan kan kanaman Camarines Sur dai nakabakal nin mga gamit kan mga aki sa saindang eskwela inbis dapat dakupon an operator kan sugal na peryahan binasul kan nasambit ng chief of police iyulugod ang lalaki na nadaog sa sugal. Uyan parte kan mga pahayag ni Police Captain Bernie Ondisimo kan kanaman. Kasubang po, nagdubang kami sa pag-aga po baga, may masinda. So, hinalap sindang mag-operate. Kinaulay may about sa issue na yan. So, man po sinda, nag-promise na yung yan, na masunod man sa Moya. Tapos, naman po sa inform ko din si LGU about sa concern po nindo. Willing man po sila magpa-interview regarding sa purulay na yan. Ko naman po ito kay Kapitan, na sabi ko naman na ito nga din sarong nagkaya na naubos ata sa padarakang agong kaya lang duman naman po ito sa issue ng mag-agong. Pero nasabihan naman po ito ni Kapitan kaya dapat i-manage din do ang budget din do kasi intended ito kung para sa akin dapat na gamitin naman sa extracurricular kayo ng agong. Si Barangay Police Captain Bernie Ondisimo ang Chief of Police kanaman Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kada sa tuya pang mga barata sa lado lokal, ninuli tayaon si mga pulis ka nakalis na banggi duman sa peryahan dahil nakapag-operar si sugal na Pula Puti sa laog mismo kan perya sa kanaman Camarines Sur. Alagad pigkumpirmar ni Police Captain Ondisimo na dakul si mga taong nagahalat kan pagbukas asin pagpuon kan Pula Puti dailang nakakapagpuon ninulit na may pulis. Uya si Police Captain Bernie Ondisimo ang Chief of Police kan kanaman. Chief, Chief, nagsisigarilyo ako paminsan-minsan pero pag mayo akong nababakalan sigarilyo, dahil ako nakakasigarilyo, tamayong mababakalan. Ano po? Opo, kaya po. Okay. Sa fakto. Kaya po. So, yan po, may nakasuot. Kasubang, pig kaulit ng operator, siring ang barangay na dapat sabi ko, magtarabakan kita ng boss kasi at the end of the day, kita bang girarayang mabibigay. Opo, sir. Noted man po ang concern po. So, kasubang po, may magsunod tawat ginda, pero may mga tao, may ibang kawat dumaan. Po. Yes. Artikan mga paig ni Police Captain Bernie Ondisimo ang Chief of Police kan kanaman. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, kumpirmar man kan Chief of Police kan Banwaan kan Magaraw Camarines Sur na igwaman talaga nin perya asin sugal na Pula Puti sa barangay kan Sanuan sa Banwaan kan Magaraw Camarines Sur. Inihuli da kan na piyesta sa nasambit ng lugar asin nakumpirmar ninda sa nasambit ng peryaan matapos ginibo ninda na validation sa nasambit ng lugar. Alagad pigsabihan na daaninda ang operator na untukon na ang nasambit ng sugal. Ninulit akon na day ini uuntukon tabawal ini sa lay. Dada ko po na ang nasambit ng operator asin na ang mga parasugal. Uyan partikan payag ni Police Captain Beverly kana nasambit ng Banwaan. Yes, sir. Regarding po doon sa pag-validate namin, sir, kahapon, so nakita po natin na mayroon nga po talaga, kung ito po yung pareho ng color game, so sinabihan po natin yung may-ari na ito po ay may tip na pinagbabawal ng ating batas. So, kinausap po namin na kung gusto po nilang ipagpatuloy yung kanilang operasyon, ito po ay itigil nila dahil ito po ay ipinagbabawal. Yung perya naman po is dahil po sa may barangay Fiesta po ng San Juan.
si Police Captain Beverly Kalahati ang Chief of Police kan Banwaan kan Magaraw Camarines na nagkumpirmar na igwaman talaga ni pula puti sa laog kan peryahan dyan sa Banwaan kan Magaraw Camarines. Iyan mga tugangan kat tiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pavis asinman Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang ako po ang sendong para barata si Junel Cuba mabalus kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta barata sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado.